The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Evening everyone, no? Salamat sa sining gabi, no? Thank you so much sa aton nga mga viewers kag sa aton nga mga tagpalamati sa 106.1. Mayong gabi sa inyo tanan, and I hope that you are in good condition, no, sa oras nga ini, no. Salamat sa padayon ninyo nga pagsubaybay sa aton nga program, sa pag-comment, sa shares kag sa mga reaction naton dira, no. So salamat gid sa inyo tanan, no. So sining gabi, mayara naman kita bago nung pagatalakayon sining gabi, and I hope, no, that you will get some principles, no, from our discussion tonight, no, replacing sinful habits with godly disciplines. So I know that every one of us can relate, no, makarelate kita sining topic, no, because of course, no, we people are ara kita sa aton nga no, sinful nga nature, no. Tanan kita, ikaw, ako, no, tatubang sang Ginoo, no one is perfect. And so I hope, no, and I pray that this message will pabilin sa aton tagipusoon kag sa aton panguna-una kag maghatag ini, no, sang pagbag-o, no, sa aton. So mayong gabi sa inyo tanan, and isa naman ka oras nga pagatalakayon naton ini nga topic, and I'm hoping, no, nga this will help you grow, no, sa pagkabuhi nga Kristohanon kag sa pagkilala naton sa Ginoo. Okay, bago kita mag-proceed, pangamuyo anay kita. Langit noon kag labing balaan namon nga may Ginoo, salamat sa sining gabi. Salamat sa imong kaayo sa amon nga mga kabuhi. Salamat sa padayon nimo nga pagtipig kag sa paghimuno sa amon nga mga kinahanglanon. Lord, sa imo nagadayaw gid kami kag nagapasalamat Ginoo sa imong katutom sa amon nga mga kabuhi. Sining gabi, Lord, amon pangamuyo nga kabay pa ikaw gid magauna sa amon ka maghahatag sang kaalam, ipaintindi sa amon Ginoo ang imong pulong kag kabay pa nga padayon ang imong pulong Ginoo tudlo sa amon kag ihandumon namon sa amon nga mga kabuhi. Salamat gid sa imo Ginoo nga pag-guide sa amon paagi sini, kabay pa maymaya namon ikaw, in Christ name, amen. Okay, no? So replacing sinful habits with godly disciplines. So I know, no, nga may mga amo kita sini, no, nga handom sa aton nga kabuhi na balang gusto naton i-stop na, no, ang isa ka sala nga butang nga ginahimo naton. But you know what really happens, no, is that di ba ang aton nga desire gusto naton i-stop, but you know what really happens sa aton nga kabuhi is they must stop lang ta for a few days and then fall again, and pabalik-balik, no, feel strong kunara sa church, but after nga mangin isahanon liwat, no, balik liwat sa dating gawi. So i-remove ang mga habits, sinful habits, but feel empty, restless, and balik liwat. And so ang pamangkot dayon is, why do I keep going back? Nga pabalik-balik lang kuman, because biblically ang pagbago, no, is not just stopping bad habits. Hindi lang ini pag-stop sang bad habits, but actually dapat ma-replace sang bag-o, no? So replacing them with godly disciplines amo na dapat. Hindi lang i-stop nato ng bad habits, but rather i-replace naton sa mga good nga mga habits. Tama na, no, kinahanglan may discipline. If we want to change, there must be something nga daw kaangay na sa nagano, no, put on and put off. Roll on, roll off, no?
Naprasi na sa suksok kita sang bayo. Hindi lang enough. Nakuha na to ng old. But what really matters is we put on the new one. No? So replacing them with godly disciplines. Amo nang realidad dapat. No? So if you only remove sin without replacing it, your heart will go back. Amo ginang tendency. Kung i-remove lang natin ang sin, kag hindi natin bailuan sing maayo nga mga butang sa aton yung mga kabuhi, then mabalik naman liwat. So not because you want to fail, hindi tungod ka gusto natin ma-fail, but because nothing better has taken its place. Ay wala mabailuhan mo. Kung baga pa sa isa ka container, in order to, ang isa ka bottle, no? If you want to take the old ones, the bad ones, dapat hindi lang siya nimo pag-ibubo, no? Kundi nga limpyuhan mo siya kag butangan mo sa panibago. So amo na siya ang principle sa aton nga kabuhi. So if you only remove sin without replacing it, your heart will go back to what you really wants before, no? So not because gusto nimo ma-fail, but because wala pa sang bag-o nga mga bagay nga nagbulos, nagbaylo. Sa Matthew chapter 12 verse 43 to 45, no? May ginhambal dira, no? Kaga an empty life becomes a target, not a victory. So basahon ta ni anay ang aton nga passage, no, sa Ephesians chapter 4 verse 22 to 24 dali lang. Basahon ni naton. Basahon ko lang. Ephesians 4 22 to 24. That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Sa mo na dapat, no? Put on, put off. So, number 1, put off the old man. I-put off na to ng old man. Hindi lang, no, nga kuan bala, no? Hindi nga skugon, but we really have to put off the old man. Amo nang ginambal diri sa verse 22 sa Ephesians chapter 4. Abot niya singanon sang put off is to strip off like dirty clothing. So daw kaangay na sang dirty clothing. You have to take it away. Strip it off. So putting off is not a one-time decision. Hindi ni siya isa lang kabeses nga decision. But this must be a daily battle. No? Adlaw-adlaw ni siya nga struggle. Adlaw-adlaw ni siya nga war. No? Nga pakig-away ni sa sang aton nga flesh. Sa binahimo sang aton nga unod. So putting off is not a one-time decision, it is a daily war. You delete, no, some app na kinahanglanon i-delete. Then reinstall it, no. You promise never again, then justify just once. You avoid the situation but your mind still goes there, no. Magabalik-balik yapon. So why? Because old habits are not just actions. They are deeply rooted sa aton nga desire. So nga ang nagapabalik-balik lang because amo na ang aton nga habit may ara na siya kumbaga pa amo ning ginambal nila nga sa Bible nga nga foothold, no? May ara na siya lugar sa aton nga kabuhi. So na siya gamito na siya sang aton nga kaaway nga dira niya kita ihok sa samo nga mga butang. So unless nga may something nga i-replace naton dira nga new ones and good ones, that bad habits will keep going back. Mabalik-balik lang na siya. So because old habits are not just actions, they are deeply rooted sa aton nga desires, no? Deceitful lust, no, means sin promises relief but produces regret. Sin feels right
in the moment but destroy later. So abi na to nung okay na siya at the moment nga ginahimo naton, but after that dira na dayon masulod ang ang aton nga regrets, ang aton nga ang guilt. So amo ning ginhambal very deceitful lust na mabubot sing is sin promises relief but produces regret. Sin feels right in the moment but destroys later. Amo na ang realidad. Real experience, like for example, anger feels like control, Lust feels like comfort. So ang anger gusto niya sang control. Ang lust gusto niya sang comfort. Addiction feels like the escape, but after that, masulod na dayo ng guilt, masulod na dayo ng shame, masulod na dayo ng emptiness. Ang kamaturan is sin doesn't just break God's law, but it lies to your heart. Amo nang mahimo sang sala. So be renewed in the mind. This is where most people fail. Kay nagaka-fail kita paliwat-liwat, di ba? Even ang aton yung mga New Year's resolution. Dawig na ganing 3 weeks, di ba? Then balik na naman sa dating gawin. Why? Reality check, no? People try to change behavior without changing thinking. So that's superficial lang siya nga change. Gusto nato ng behavior ma-change, pero kinanglan naton nga ang mind ang aton nga i-change. Kaya kung ano ang na-change aton sa aton nga mind, ma-follow lang ang aton nga ang aton nga body because, na-change mo na ang mindset, ang imong nga belief. So, behavior will follow belief. So, what you believe, masunod lang na siyang imong behavior. So, kung ang aton nga i-change lang ang aton nga behavior, then daw kaangay lang ina sa nagano ka. Agi ikaw nga naka-experience ikaw maninlo sa inyong balay, sa inyong di ba, bakal kita sang mga brooms nga nga pang kisame. Bagi na tinluan natin kisame, may mga cobwebs. Ang kaangay sina daw naninlo ka lang sang kisame mo, may mga cobwebs dira, wala naton ginkuha ang source. Di ba, source ang cobwebs? Dapat ang spider. So kung kuhaon mo lang ang cobwebs, what will happen? Ang spider, malawa lang man, mabalik lang man na sigyapon. So kaangay na sina, ang illustration. Kung ang aton nga change, isang aton lang ang i-change ang aton behavior without changing our thinking, our mindset. So dapat diragid na mag-start. That is why ginambal, diba, sa Bible, sa Romans chapter 12, nga renewing the mind. Renew the mind. So amo na siya, nga kinahanglanon nga ma-renew naton nga mind. By what? By the Word of God. So be renewed in the mind. This is where most people fail. So dapat ang mind una gid bago pa man ang aton nga behavior. So amo na ang problem nga aga paliwat-liwat, because people try to change behavior without thinking, without changing their thinking. So they feel tempted and assume this is who I am. Amo na kuni. So, ang aton nga kaaway, ibutang niya man na sa imo mind, amo ka na, padayon lang. So, imagineon mo na nga lies nga i-insert niya, i-inculcate niya sa imo mind. So, papaliwat-liwat, inang nagasulod sa aton nga panguna-una, nga that is who you are. Amo ka na, hindi na mabago sa imo. Tapos i-justify mo na lang dahil mo self. Amo na wala sang change na matabo. So, mga lies na nga kung i-believe na to, magano lang na, ang recurrence niya bala na, ng aton nga behavior. Kaya dapat mauna ang aton nga belief. So,
I need this, no? Amo paligid no? They believe lies like, I need this to cope. Inanglan ko ni para makaano ako, no? Makayanan ko ang mga butang. Para ma-overcome ko ang akon nga emptiness, akon nga loneliness, ang akon nga, no? Gina-justify natin by this, no? Or we say, I can change. Hindi gid na akon mabago akong self. I'm just a human being. Sapagkat ako ay tao lamang. No? Nga mga principles bala in life. Kaya kung ini nga lang mga lies, no, nga padayon magsulod sa aton nga mind, kaga padayon nato ni cater ini nga mga ideas. These ideas, this is lies, no, coming from our enemy. Amo ning reason nga budlay sa aton ang change because sa aton nga mind pa lang perdi na kita. So if we give in to these lies, no, sa aton nga pangunaw then surely, no, it will show up sa aton nga mga behavior. So this is just check lang ni sa aton nga mga weakness. Or no, muna ma-check lang natin para ma-check natin nga weakness. So you will always return, no? Ang realidad is you will always return to what you believe is necessary. So kung sa aton mind, no, ginbutang na natin sa aton mind nga kinanglan ko ni sa akon nga kabuhi. Kinanglan ko ni para makakope ako sa akon nga loneliness. Kinanglan ko ni para makakope ako sa akon nga emptiness sa aton tagipusoon. Kay by doing so, may ara ako temporary nga relief, temporary nga kalipay. So, I don't know kung ano ina ang mga butang sa imong kabuhi. But, you know, my friend, those are things nga kinanglanon nato di discard. No? So, the mind must be renewed, but it feels slow. It feels repetitive. No? It feels like nothing is happening. So, unless nga ang aton nga mind ma-renew, no? Ang ining mga butang will be slow, will be repetitive, and feels like nothing is happening. You read the Bible, but temptation still comes. You pray, but urges still exist. Para lang, pabalik-balik lang siya doon. That does not mean it's not working. It means renewal is happening deeper than your feelings. So, para lang nagyapon, no? Ang ini nga mga butang. Hindi nagabuot siya nun nga wala naga-work no ang aton nga prayer. No, it doesn't mean nga ang aton nga renewal is wala nagakatabo deeper sa aton nga feelings. But you know, it still exists, no. So, what else? No, put on the new man. This is where change becomes visible. So I hope, no, so amo na, no, replacing sinful habits, those na dapat gid nga aton ina nga ma-overcome, no. Okay? So, lantawon naton ang aton nga mga good evening liwat sa inyo. Let's check sa aton nga mga viewers kini nga gabi, no, sa mayong gabi sa inyo. I hope, no, nga ini atong program is okay, no, so mayong gabi kay Richard Ingilio, no, so mayong gabi sa and then kay Nang Sally Palumata Mapisa is also watching. So nang good afternoon dira sa imo sa Middle East. And I hope you're doing well, no, dira, and God bless, no, sa inyo dira. And then Nang Melrose, no, Melrose Ligaspino, no, so nang mayong gabi, no, and praying that you're doing well, no, dira man sa inyo. Okay, so
padayon kita sa aton nga points diri. So put on the new man. We must put on the new man. So putting on righteousness feels unnatural, no? Daw ka unnatural. And it really is, no? And forced, no, ginapersagid, no, kag tiga. At first, godly disciplines feels like effort. Sa start ina, no, budlay gid, no, medyo matiga, medyo, no, daw grabe gid ang struggle, no. While sinful habits feels like instinct. Daw kusa lang siya, no. Kaya mo gid na ang aton nga fallen nga nature. So prayer feels difficult. Ang prayer naton is difficult naman, no? Ang discipline feels tiring. So budlay, di ba? Even gani sa aton nga nga inabalang New Year's resolution, gusto ko nga mangin physically fit ko for 2026. You started jogging, wake up in the morning, early pa lang mabugtaw ka na, no? First day, second day. I notice it even sa sa palibot lang, no, sa makita mo ba lang nga mga nagahimo sina, no. Okay ang first day, second day, third day, fourth day, dira na masugod, no. Fifth, no, ang kaanom, dira na matamat nga gradually mag-die down naman. So, ano ba lang dapat, no? Put on the new man. Amo na hambal sa 24, no? So, godly disciplines feels like effort while sinful habits feels like instinct. Daw kusa na built-in na bala. Kaya nga aman, amo nang aton nga, no? Amo nang aton nga kabuhi, no? At amo nang aton nga nature tang aton nga kabuhi, no? So, prayer feels difficult and discipline feels tiring. Obedience feels costly. Meanwhile, ang paghimo sang sala, amo ning ginambal ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 7. Diba? Nga ang paghimo sang maayo butang budlay himoon. Pero mga butang nga hindi niya gusto himoon, madali niya lang himoon. So, meanwhile, no, ang aton nga sinog daw kadali himoon, daw ka familiar and immediate, no? Diba? That's because you are rewiring your life. Basta gina-rewire mo na gani ang imo nga life, no, ang pag-change sina, inang pag-renew, inang pagbago sina, budlay gina in the start, no? The starting point mabudlay, no? So, ano ang mga key biblical principles dira? You don't break sinful habits by stopping them. You break them by replacing them. So you need to replace. Kinahanglanon nga bayluhan siya. In order nga madula mo ang isa ka sinful nga habits, bayluhan mo siya sang bag-o nga habit, no? Like for example, no, ang imo lang gid nga habit is magpungko ka lang. After mo kaon pungko ka lang. So ano ang dapat nga ma-change? Hindi lang ang imo nga behavior, dapat ang imo man nga thinking. Unless nga ang imo thinking, no, na renew, na change, then your behavior will not follow. Pwede na mangin superficial, nga himuon, himugid, no? But, budlay, no? Kung ang ating mind hindi mag-change. So, you don't break sinful habits by stopping them, you break them by replacing them. But here's what really happens. Ano gid ang nagakatabo? You replace but still feel tempted. You choose right, but don't feel joy immediately. Hindi mo gid mabatyagan ng joy immediately. You obey, but your emotions lag behind. Just like the Israelites. Isang naglakat na sila. Gusto nila sa promised land, pero sang ara sila sa wilderness. Ang ila gina-desire, ang Egypt yapon. Gusto nila magbalik sa Egypt. Gareklamo sila, no, Moses nga gindala mo kami diri. Titane, ginpabayaan mo na lang kami sa Egypt. So, their body, no, is with Moses, but their mind, no, nagabalik dito sa kudiin sila halin. Amo man ang aton nga, no, sinful nga habits. So, you obey, but your emotions lag behind. So, bisan gani sa aton nga pagdisiplina sa aton self, no, nga gusto naton mangin healthy.
Kaya gusto natin mag-jogging. Di ba ang imo nga espiritu gusto na mag-jogging? Pero ang imo nga lawas nagapabilin sa bed. Nagparing na ikaw sang imo nga cellphone kay para maano, may magpukaw sa imo sa alas 5 para mag-jogging, no? What you do, what really happens is that no, patyon mo lang imo nga no, takaan ka na lang mamati sang imo nga nagaring nga phone. Nga annoying na lang sa imo tulog kay nga man kanami ang pagtulog, no? So ang espiritu mo lang yang gusto mag-jogging pero ang imo nga lawas para sa bed. So paano na matabo ang change? Paano ka magkaroon sang healthy nga body if you don't discipline yourself? So reality is transformation is happening even when it doesn't feel like it. Ang transformation is nag-start na siya, no? Matabo. Even when it doesn't feel like it. Sa times nga, gusto mo na i-change, no? Kagabi mo wala sang changes, no? Pero kung gid bala naton, no? Sa start, no? Abi naton wala sang change. May changes na siya, no? Kaya lang ang aton lang gid nga psychology ang may diferensya. So kinanglan ma-change sana yung aton nga pangunauna. So why people fail to change? Ano ang deeper nga reality? Because number one, behavior modification only. Ginmodify mo lang imo nga behavior. They clean the outside but the inside is unchanged. Ginimtinluan mo lang ang outside. No? But ang reality, no, ang ara sa sulod is wala. No? So they look better but struggle the same inside. So they remove sin but don't replace it. They stop drinking but now feel empty. They stop lust but now feel restless. They stop anger but now feel suppressed. So they go back not because they love sin but because they don't yet love righteousness. So gin-remove nila ang sin pero wala gin-replace. So when you remove sin, you replace it with something good. Say for example, no, you stop drinking. I-replace mo sang basketball, no? Bayluhan mo nga instead nga ina nga time, kay may time may place. So, kung may time, may place, kagarangi mga desire, usually recurrence daw cancer bala. Ang cancer, if you left it untreated, may ginatawag kitang recurrence. So amo man sina ang sala. Nga dapat hindi lang may proseso sila para paano bulngon, no? May ara ginatawag kita nga chemotherapy. Hindi lang chemo ka but updan mo pa na sang imo nga diet. Samaya mo sina nga mga kuano. So hindi lang siya dapat nga waon mo ang ang ina like you stop drinking pero you feel empty sa imo tagipsoon gag daw gina-desire mo gyapon nga every 5 o'clock in the afternoon gatipon-tipon na kami. Sugba-sugba na kami tukag naga tungga-tungga sang alak kag ginapangita sang imo nga pero kung ina nga time specific time 5 o'clock gid per maybe so instead nga maghimong ka dira sa inyo kag paminsaron mo tong mga butang nga to kag handumon mo gyapon you replace it with something why not replace it with sports so sa amo na nga time you know nga amo na kadto ka sa iba nga place. You play basketball, you play pickleball. Bago subong. Diba? So, gin-replace mo siya. So, during that time, amo na ang pinaka-weak mo nga time with that vices, may ara ikaw. Then, amo na, mabayluhan mo siya. Nga sa amo na nga time, ang imo nga tempo, spend money mo sa some other thing nga good. So, gin-replace mo siya, Then, they stop lust but now feel restless. So, dapat bayluhan mo man sa bago.
kung online ang imo nga ang problema no and addiction. So dira na naga-start no. So replace it with something else. Why not replace it with things that that really glorifies God. Diba? So damo-damo nga pwede nimo i-replace. Replace mo sa pagbasa sang isa ka book sa Bible. So online man siya, pero iba na no ang imong ginahimo. So di ba ma-replace mo siya. So nga sa time nga ma-tempt ikaw, bayluhan mo sang pulong sang Ginoo nga nagahatag sa imo sang instruction. So dira amo na ang pag-counter dira no. So another thing is they stop anger but now feel suppressed. Daw gin-suppress lang ang balatyagon. Gin-stop mo ang anger pero gin-suppress mo lang imo balatyagon. So mangita ka sang idea no nga ma-replace ina nga mga butang sa aton nga kabuhi. Why not kung sa time nga naakig ikaw, kanta ikaw sang hymn. Kanta ikaw sang mga godly songs. So you replace it with something. Mangita ka sang replacement. Every time nga may anmo ka na nga feeling is, why not read a verse? So that is why nung nagabalik-balik no kita is not because they love sin but because they don't yet love righteousness. So hindi lang nga you hate sin but also you have to do something righteous as replacement sa sin nga ginahimo. Then what else? Why people fail to change deeper? They rely on willpower. Ang iban man nga hindi mag-change kay naga-rely ka sa imo nga willpower, sa imo lang nga kaugalingon nga kusog, sa imo lang nga mahimo, sa imo lang makaya. I will try harder. Amo na bala? Kaya ko niya sa try ko lang hard. I will try hard and I can do it. I will discipline myself. So puro I will, no? But when pressure comes, anong nagkakatabo? They collapse. Reality is willpower may start change, but it cannot sustain it. So, ang willpower, pwede siya makastart sang change, pero hindi siya makasustain. Kaya nga aman, ang temptation everyday, so kung willpower lang ang aton pang kontra dira, hindi na naton masustain. Hindi mo na kaya ang pressure nga everyday, no? Subject ka sa amo na nga temptation. You cannot sustain it unless nga surrender mo ini sa Ginoo. So the biblical replacement model, ang replacement naton nga model is what? Anger, bayluhan naton sang patience kag grace. So sa time nga akig, no? I-replace natin sa patience. Why not ikalmahon mo yourself? Or why not bayluhan natin sang grace? Nga instead nga anger ang mag-ara sa imo tagipusod, bayluhan mo sang grasya. Nga intindihon mo ang tao. Intindihon mo siya sa context nga mo sini. All have sinned and fall short of the glory of God. Hindi mo siya pagtanawon sa iya nga sala personally, no? Hindi mo siya pagpersonalon. Lantawon mo ang kondisyon sang tao. Ano ba lang ang kondisyon sang tao? Hindi lang ang i-action, no? Kundi ang kondisyon niya. Ang kondisyon sang tao, tanan kita makasasala kita. So by doing that, no, ma-replace nimo ang anger sang patience kag grace. Whenever you feel anger to that person, paminsaron nimo ang grasya sang Ginoo sa imo. Actually kita hindi gid batasan ng aton yung isang aton yung kabuhi. Actually, kung balik doon nato ng aton yung mga sala nga nahimo, kaglantawon naton aton nga self sa perspective sang Ginoo, sino man kita, makasala man kita. So, kung ang imo nga dealing sa tawo or sa imo nga fellow is pag may kaakig ikaw, you deal with ya harshly,
kag i-apply mo na sa imo man nga kaugalingon kag kun amo man na ang dealing sang Ginoo sa aton. Dugay na kita nadula no mo nang hambal sang Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Therefore, wala kita makonsume no sang anger sang Ginoo because His grace, His mercy is new every morning. Diba? Kay dugay na ta nadula sa kalibutan kung ang Ginoo naton is hindi sa patient nga Ginoo. Hindi siya bala mapinasensyahon. Hindi siya mapinaumuron. Dugay na kita nadula. No? Kaya every time makasala kita, okay, patsyon ko nang paugtas lang ni sakon, patsyon ko na lang ni. No? So every time di nga may amo, sinaamo-amo na ang i-deal sang Ginoo sa aton. Iubos na kita, di ba? So, lantawon mo imos ang tao, no, ang mga naka-offend sa imo in the way you look at yourself before God. Para maintindihan naton, kag instead nga anger ang aton nga pairalon, patience kag grace. You try to become, no, gusto naton nga mangin kalmado, but inside you're boiling and you stay silent. No, pagka nag-iipos na gani, iba na amo nang iba no? Ang coping mechanism sang iban may hipos na lang sa binit. Pag maghipos na kabalo ka na nga hindi na maayo pamatsyag. Nagakulo-kulo na na yourself. No? Diba may amo sina nga treatment, silent treatment. Mamagaway ka mo sa imong husband, sa imong wife, gina-silent treatment mo na lang siya. Di mapaminsara lang imong spouse, imong partner nga na ano ni siya man, anong nahimo ko man. So, magiging na siya, mag-play na lang sa gising game. Wala sa idea kung nga naghipos ka na dira. Diba? So, you try to be calm but inside you're boiling. You stay silent but resentment grows. Bisan maghipos ikaw tuod, di ang resentment nag-grow sa imo tagipusoon. Wala ma-deal, no? So, instead of anger, why not try patience kag grace? After all, amo man ang ginhimo sang Ginoo sa aton. Paminsaron naton ina. 'Di ba? Ephesians chapter 4 verse 29 to 32. Forgiving one another, no? For Christ's sake. Even as God for Christ's sake hath forgiven us. So, mon man naton. True change, not silence, no, but forgiveness. Ang true change, hindi siya silence, but rather true nga forgiveness from the heart. So, biblical replacement model, no, is that dapat true change, hindi silence, kundi forgiveness from the heart. Like for example, no, lying. The other one is lying. Bailuan natin sang truth. So, telling truth feels risky. You fear rejection or consequences, but truth builds freedom and integrity. If you build yourself on the truth, kaya ang truth indestructible. Try mo baliskado ng tao, panguton mo siya, no? Palibot-libuton mo siya. Hindi siya mag-change, kaya nga man, truth, ara siya sa truth mo. Pero kung lies na gani, no? Hambal gani isang-isa ka maayong I think commentator, but hambal niya pamangkuton mo, ang liar nga tao, pamangkuton mo sang duha ka question. Di ba? Pamangkuton mo lang kuno sang duha ka question. Kaysa ikaduha nga question, no? Dito siya dahil ni makita ang iya butig. So, instead of lying, truth. Adamong bigitano nga mga reservation sa aton self nga we lie because we fear. Instead of fearing, no, why not live sa pagiging brave? No? Brave ka sa kamatuoran. Ang paghambal sang kamatuoran is risky. Pwede ka ma-reject or mga consequences. But truth builds freedom and integrity. Next, no? Impurity versus holiness. So temptation doesn't disappear. Images remain in memory.
Kag ang trigger still exists. No? So victory is not absence of temptation but choosing purity in the presence of it. So dapat sa mind gid no nga mag-start siya. Sa aton mind, ang victory dira na siya ma-start when we choose purity. Bisan pa ara ang presence ng amo nga temptation. So choose gid ya, dapat ano gid niya, deliberate, intentional. So ang changes mag-abot lang kung intentional kita. So heart level nga change. The real issue is not habits, it is what you love most. So amo na kung ano kuno atong gina-desire sa atong tagipusoon, ti amo na nga atong gina-love mo. So nga ang nagabalik-balik sa sala no kay nga aman, that is what you love most. Amo nang real nga issue. So the real issue is not habits, it is what you love most. Kung amo nang palangga gid nimo no, isa ka butang no, nga sala, then it's not about habits. It is because amo nang gina-desire sa imo heart. So the real issue is not habits, it is what you love most. You run to sin because it promises something. Comfort, escape, control, and pleasure. Amo na ma-offer sang sala. But the reality is until Christ becomes more satisfying, sin will remain attractive. So kung hindi mangin satisfying sa imo ang Ginoo, ang sala will remain attractive. So kung hindi ka masatisfy sa ginimo sa imo ni Jesus Christ, ang sala magapadayon kag magapabilin nga attractive, mabalik-balik ka lang dira until you value what Christ has done for you, until you value the person of Christ. Nga mas deeper ang imo nga attraction sa Ginoo, kag imo attachment sa Ginoo than what the world can offer you, then sin will remain attractive. Mangin attractive lang ang sala padayon sa imo. Kung hindi mo paglantawon kag i-value ang Ginoo sa imo nga kabuhi, then ang i-value nimo is ang sala. So ano bala ang mga advices nga dapat diri? Number 1, identify the habit. So identify naton ang habit. Hindi siya malabo but brutally honest. So dapat i-identify naton ang inang bad habit. So diagnose it, pinpoint it. Ano ba lang ang akong nga bad habit? So pag ma-identify mo na siya, no, then identify the heart's desire. Ano ba lang gina-desire sa imong heart? So what do I feel I need right now? So para ma-diagnose naton gid ang aton self. And then what? Replace lies with truth. Bayluhan naton ang kabutigan sa kamatuoran. Repetition is key, no? Not inspiration. Na dapat mangin repetitive na ano sa aton mind. May pathway kuno sa aton mind nga kung ginaliwat-liwat nato ng isa ka butang, no? Ma-recall niya na no? Ma-retain na sa aton memory. So kung ang aton nga repetitive nga ginahimo is good, then ma-retain na sa aton nga memory. To establish disciplines, you will skip days. You will feel dry. You will struggle with consistency. But then, you keep going anyway. Keep going lang. Diba? Sa umpisa, budlay, diba? Ang pag-exercise. Ang pagtukad sa, ang uphill. Budlay, no? Sa umpisa sang aton nga pag-exercise. Pero kung everyday mo na nga habit, then the second time around, the third time, the fourth time will not be a struggle anymore. So just keep going anyway. You're heading in a right direction. Pagka may ara na strain, no? So ara ang struggle, but ang consistency will
lead you to victory. Dapat maging consistent lang. Accountability. What's next? So number 1, no, sa aton nga steps is identify habit. Number 2, identify the heart's desire. Number 3, replace lies with truth. Pangarap la sa aton mind no nga nagaliwat-liwat. You cannot do it. You're just a human being. Damo na sa nga gihotik sa aton ng yawa, no. Hindi mo na makaya, amo ka na hutikan ka no, sa mga kabutigan. Replace lies with truth, but you replace that lies sa imong mind. Kaya ko ni by the help of God, by the grace of God. Amo ko ini, but then ang Ginoo may mas maayong handom sa akong nga kabuhi. Bayluhan naton sang mga i-counter na naton ang mga lies sa aton mind. What else is accountability? So it feels uncomfortable, pride resist it, hindi nato na gusto. But amo na ang makaano sa aton, makasurvive. Kaya kung mayara kita accountability, no? Nabalang accountable kita sa aton nga ginahimo. Or mayara kita accountability partner. So, inabalang tagaan mo sang right nga mag-rebuke sa imo. Nga hambal sa imo no sang imo sala. Para maano ikaw, para ma-change ang imo nga bad behavior. Healing begins when hiding ends. Ang healing mag-start kung hindi na natin pagitago-tagoon. Okay? May mga ginatago-tago kita nga mga butang, ang healing mag-aabot lang na kung hindi na natin pagtagoon. Next is consistency over intensity. Instead nga intensity, dapat consistency para ma-change natin sa kabutang. So big emotional moments fade, daily discipline remains. Kung disiplinado kita, no, amo nang ambal, diba? Take up your cross and follow me. So may aragid cross ang pagsunod sa Ginoo. And it is indeed a struggle every day kung gusto natin sang change. Diba? It's just like walking uphill ang paghimo sang maayo. Pero ang paghimo sang hindi maayo daw downhill. No? So hindi mo na kinanglan mag-exert sang effort. Daw automatic na siya. Pero maghimo ka sa maayo daw daw uphill gid, no, patukad gid. Sakit lang imo tiil, no. Amo na ang paghimo sa maayo, but kung mabatyagan mo na gani, meaning you're heading on the right track. May ara struggle, may ara gina present gina constant gina. But consistency, no? Mangin consistent. Consistency over intensity. The power for change. No? God works in you but not apart from your participation. So, I hope nga ini nga mga butang nagtatag sa ato sang mga principles. So, tandaan naton that God works in you but not apart from your participation. Maga-work ang Ginoo, no, but with your participation. Mag-participate ikaw. Participate ikaw sa gusto sang Ginoo. So dapat may ara kita nga active nga participation sa gusto sang Ginoo matabo sa aton. Yes, no, ang Ginoo nagabulig. But kung ang aton nga desire didto mangyapon sa sala nga ginahimo, it will keep coming back. So in conclusion, no, the Christian life is not instant victory. May mga emotional highs kita. May mga perfect mga consistency. Ang Christian life no, hindi na siya number 1, instant nga victory. Number 2, emotional highs. Number 3, perfect nga consistency. It is, number 1, daily struggle. Every day may ara struggle. May ara repeated nga repentance. Kag may ara gradual nga transformation. May ara nga gradual nga transformation. Final reality-based nga challenge. No? Ask yourself, what sin do I keep returning to and why? Anong mga sala nga I keep on returning to? Kag nga why am I believing that keeps feeding it?
What am I believing? Ano ba lang akon ginatuhan? Ang akon ginapaminsar, ang akon ginafeed sa akon nga mind, no? Nga padayon siya, no? Basi ginafeed man naton inang mga butang, inang mga bad habits, mga sinful nga mga habits. So, paano na naton matanggal sa aton kung ginafeed man naton? So, what sin do I keep returning to and why? And then 2, what am I believing that keeps feeding it? Dapat may mga belief kita nga mag-change gid, mag-renew gid. So what godly disciplines am I avoiding because it feels hard? Tama ni mga key questions, ikaw lang din makasabat. And by doing so, no, ma-diagnose gid nimo intentionally kag deeply ining mga butang nga nagabother sa aton and it keeps on coming back and coming back. So true change looks like this. You still struggle, but you fight now. Nag-struggle ka man gyapon pero kaya mo na siya batuan. You still fall, pero nagabangon ikaw, no? Quicker, mas dasig. You still feel tempted, but you choose differently. Ara man gyapon ang temptation, magapadayon inaamo ng reality. Pero kung ano na ikaw, inabalang committed na imo nga mind, and then you have totally entrusted no na sa Ginoo ang tanan, gi-surrender mo ng imo life sa Ginoo. You still be tempted, no, but you choose differently. Pilion mo na ang insakto, no. So amo ni ang life sang tuod gid nga Kristohanon, may ara gid siya nga struggle. Pero kaya mo na siya, batuan. Kaya after all, ang kamansang Ginoo sa aton is hambal sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Wala niya ginhambal nga be perfect. Ginhambal dira be ye holy, no? Strive to be holy. Hindi natin ma-attain ang perfection. Pero, no? Sa sining nga lifetime naton diri sa kalibutan, hindi na natin ma-attain ang perfection. Pero dapat nga ara sa aton nga constant sa aton tagipuso ng desire nga handom gid naton nga manginbalaan ang aton nga kabuhi. Amo nang ginambal dira nga be ye holy. Abot siya nun dira is strive to be holy. You desire, no? Ang malain lang dira kung magabot na sa point nga wala ka na sang desire sa holiness sa imong life. Ngayon na ba lang ang sin is rampant na lang kag repetitive. Padayon mo na lang ginahimo without feeling guilty. Pag wala sang feeling nga gusto mo i-change ng mga kabuhi. So true change looks like this. You still struggle but you fight now. You still fall but you rise quicker. You still be tempted, you still feel tempted, but you choose differently. So I hope nga amo ni ang aton nga life every day. Nga hindi kita magpaminsar nga ang life naton everyday is tawhay lang permi. We're always on the battlefield. Kaya ang aton nga mind, isa mo na siya ang area nga kung sa diin. Always gina-atake sang kalaban. So dira pa lang. I hope nga dira ang unahon naton ni change. So I will close with this verse. No? I will read this one. No? And I hope this will remain sa imo nga panguna-una. Romans chapter 12, no? Ambal diri, beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. No? So, ambal diri ni Apostle Paul, nagahinyo ako, no? Therefore, nihambal niya diri, no? Brethren, sa kaluoy sang Ginoo, nga i-present nato na aton nga lawas, buhi nga halad, no? Buhi nga sakripisyo, balaan, which is hambal diri acceptable sa Ginoo. Amo nang aton nga reasonable service. Kag hindi kita magkomporme sa niya kalibutan, but dapat lang, no, nga matransform kita sang
sa pag-renew sa aton nga mga panghuna-huna, that ye may prove what is that good and perfect will of God. No? So thank you so much sa aton mga tagpalamati. Nag-extend na kita, no? Nagsobra kita, no? So pero wala sa ang aton nga next nga segment ng mga host. So pasalamat kita sa extension, no? So good evening sa tanan and God bless. Mayong gabi sa aton nga mga listeners, no? Sa aton nga mga viewers. Salamat gid sa inyo nga pamati. So sa sunod naton nga program, no? See you sa aton nga counseling sa radio 6 to 7 every Sunday kag 3 to 4 man kita kon Saturday. So inyong alagad Pastor Erwin, no, say goodbye, no, sa inyo. Kag makitain naman kita sa sunod naton nga buluhaton. Sa grasya sang Ginoo. Okay? So God bless and thank you so much.